kapiling na natin sa linya ng ating komunikasyon ang atin pong bisita ngayong umaga. Ayan, si Attorney Salvador Bogs Pilingon, ang Division Information Officer ng DepEd Camarines Sur. So yan, magandang umaga po, o magandang tanghali, magandang umaga, Attorney Bogs. Welcome ulit sa atin pong program. Bati muna kayo, Attorney, sa atin pong mga listeners and viewers. Ayan, maraming salamat Bombokier, and of course magandang umaga sa lahat ng tagapakinig, taga-subaybay ng programang ito ng Bombo Radio Naga. Alright, yun. Thank you very much, Attorney. So ito, Attorney, pag-usapan natin, yun nga pong una, yung no graduation ban muna tayo kasi isinusulong ito sa Congress, Attorney, kung hindi ako nagkakamali, na bawal na tawag nito, pagbawalan yung mga estudyante na umakyat sa stage kapag graduation dahil sa hindi pa bayad yung kanilang mga responsibility sa school. Ngayon, Attorney, may tanong ako, may existing DepEd order na po ba na yun nga, bawal pigilan ang estudyante sa graduation dahil may utang? And kung meron man, Attorney, bakit marami pa rin daw yung reklamo na nangyayari ito sa field? Attorney Bogs. Yes, Bombokier, kung sa public school naman talaga yan, meron na tayong existing DepEd order on the no collection policy, meron na tayo niyan, at ang siguro i-concretize lang ng ating pong gobyerno sa pamamagitan ng pagpapasa ng isang batas na ito kasi mga DepEd order, Bombokier, ay within the Department of Education. So kung mako-concretize ito, malaking tulong din ito lalo sa ating pong mga estudyante na mag-graduate na ang iba ay nahihirapan dahil sa mga graduation fees. So siguro meron ding nakalaan dyan, Bombokier, na mga programa ang nagsusulong ng panuntunan na ito na kung saan dagdagan lalo ang budget ng Department of Education para sa mga activity na yan at sa mga okasyon lalo na sa graduation. Kasi sa kasalukuyan, umaaray din ang mga paaralan kung iso-shoulder lahat, Bombokier, ng paaralan, hindi rin enough yung kanilang maintenance and other operating expenses at yung mga personal para doon sa mga bata tulad ng pagsusuot na limbawa ng toga o di kaya yung mga nakasablay ay siguro sa mga susunod kung ganyan na mayroon tayong isinusulong na ganyan, baka i-shoulder na rin yan lahat ng ating pong mga paaralan sa pamamagitan ng kanilang MOOE. So it's a welcoming development din, Bombokier, para sa department yung may mga ganyang kaisipan na naglalayon na matuwangan ang ating mga magulang sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Okay po. Dito, Attorney, sa Camarines Sur, may na-monitor ba tayo, Attorney, na public school kahit isa lang, na yun nga, hindi pinasama yung bata sa graduation ngayong anong nakaraang graduation event dahil sa hindi pa daw bayad sa kung anong mga bayarin like PTA o ibang fees? And kung meron, Attorney, ano yung ating ginawa doon, Attorney? Ang nakaabot actually, Bombokier, ay yaong nagsasabi na mayroong mga contribution. Pero yung hindi pinasama, wala naman sa ating nakaabot. Ang nakakaabot na medyo daw mayroong mga napagkasunduan pa yung mga magulang na mataas pa din para sa isang ordinaryong magulang na ang ikinabubuhay ay minimum wage earner o di kaya naman ay alos walang na pinagkakakita ang formal, kaya medyo mabigat pa sa kanila. Pero yung hindi pinasama, Bombokier, sa graduation dahil sa usapin ng bayarin sa paaralan, wala namang nakaabot sa atin tungkol dyan. Kaya tayo naman ay nagpapasalamat sa mga paaralan na patuloy na nag-a-adhere sa ating pong mga pulisiya sa kagawaran. Yun nga lang, mayroon pa din na mga punto katulad ng pagpasok ng papel ng mga magulang sa like pagkakaroon ng mga activity na kung saan kinakailangan pa din maglabas ng perang personal ang ating mga magulang. Yun po ang mga nakakaabot sa atin na nais din natin na matugunan sa pamamagitan ng pagsasabi sa ating mga school head na ang graduation talaga, patuloy na sinasabi natin, Bombokier, dapat ay simple pero memorable para sa mga bata.
Alright, very well said, attorney. Ngayon, attorney, kung halimbawa maisabatas yung panukala na yun nga, yung no graduation ban, na yung babawalan yung bata na makaakyat sa stage dahil may mga bayarin pa. Kung yun ay maisabatas, attorney, ano ang posisyon dito ng DepEd? Kumbaga, paano sisingilin ng schools yung mga legitimate na bayarin tulad ng halimbawa, nasira na libro o hindi na isauling mga tablet? Hindi ba malulugi nun ng school, Attorney Bogs? Yung mga ganyan kasi Bombokier sa public school, reportorial system lang tayo. Ibig sabihin, they just need to submit a report para malaman natin na halimbawa yung libro ibinigay sa mga bata, nagkaroon ng typhoon kasama sa mga nabasa o di kaya naman ay nagkasisira dahil sa kalamidad, hindi naman po nila kailangang bayaran yon. They just need to report it na yun ang nangyari upang sa ganun ay ma-account din po natin ng maayos yung mga supply ng gobyerno ng paaralan sa atin. Pero kung yung pababayarin sila, wala naman po tayo doon. Ganun din sa mga equipment at iba pang mga gamit sa loob ng paaralan na ginagamit sa pang-araw-araw. In the first place, Bumbukir, yung tinatawag nating ordinary wear and tear ng ating pong mga gamit sa loob ng paaralan ay normal naman yon, nasisira talaga dahil ginagamit. So ang kailangan lang po natin doon ay proper reportorial system, i-report nila ng maayos nang sa ganun ay ma-action ng ating pong pamahalaan, mapalitan yung mga sirana at of course yung mga bagay na dapat na magamit pa ng mga bata maayos kung kinakailangan. Yun lang naman Bumbukir, pero yung pababayarin ang ating pong mga gumagamit niyan, kailangan lang po nilang i-report lalo kung valid naman yung reason kung bakit nasira. Kung calamity o iba pang natural and man-made calamities na nangyari sa paaralan. Okay po yun. Yun, at least nalinawan tayo doon, attorney. Ano po? So ito, attorney, may mga ilang mga nagsasabi rin. Hindi ko alam kung mga student, magulang, or mga stakeholder sa school. May mga nagsasabi rin kasi, attorney, na ginagamit lang daw yung graduation as quote-unquote leverage. Yan. Para daw mapilitan na magbayad ang parent. May mga ganong nagsasabi, attorney. Palagay nyo, attorney, makatwiran ba yun o dapat may ibang paraan ng collection? Ano yung guidance doon, attorney, ng DepEd Kamsur, attorney? Hindi, meron kasi talagang merong recognition Bombokier ng achievement ng mga bata, yung mga nakapagtapos at syempre nag-effort din naman sila Bombokier sa isang buong taon na kanilang pag-aaral. So pinapahalagahan natin yung kanila pong kontribusyon lalo sa yung mga bata na nagsumikap at nakita natin yung progreso ng kanilang record, ng kanilang track record. So, yung graduation, yun yung paraan para ma-recognize natin yung mga naging kontribusyon ng mga bata sa pag-aaral. Hindi yung paraan para makapanhingil, Bumbukier. Kasi nasa government, ang mandatory at compulsory ang elementary Bumbukier sa ilalim ng saligang batas natin. So, wala dapat na bata na nasa edad ng elementary ang hindi nakapag-aaral simply because may mga bayarin. So ganoon din ang secondary. Actually ngayon nga mayroon na tayong universal free tertiary education. So lahat na po yan ay naka-in place para po maayos natin na mabigyan ng serbisyo ang ating pong mga mag-aaral. So hindi po reason ang graduation para masingil kung sakali man yung mga mayroong mga bayarin sa paaralan. Pero kung ang mga magulang merong mga participation, Bumbukir din minsan sa ating paaralan as an organization like the PTA, yun po dapat ay free at voluntary din na pinagkakaloob nila. Wala dapat yun nakarampatang clearance na kapalit mula sa mga bata kasi in the first place, yung mga bata ay hindi miyembro ng PTA. So hindi dapat sila mag-suffer kung meron mang napag-agrihan yung PTA. Kasi that's the PTA, yung mga magulang yun. Pero yung bata ang magsasuffer, it's a big no-no dapat sa Department of Education. Okay po, iyon. So ito, attorney, last na lang na question ito bago ko ilipat sa ibang pag-uusapan pa natin, attorney. Dito, attorney, sa Kamsur, syempre may mga private schools din sa Kamsur. Ang tanong ko dito, attorney, kung halimbawa maisabatas, yun nga pong panukala na no graduation ban,
sakop ba sila ng panukalang ito, attorney? Kung hindi naman, parang 'di ba hindi ba unfair 'yon sa public school students, Attorney Bogs? And kung ano ang delineation or delimitation ng panukala, Bomboquier, kasi pinasa nga ng Bomboquier, ng Kongreso yung no permit no exam policy. Inalis yun ng Kongreso sa pamamagitan ng isang batas na naglalayon din na ma-curtail yung mga panuntunan kahit ng private school na hindi pinapa-exam yung mga bata dahil wala pa silang naibibigay na clearance o permit para makapag-exam. Pero na tayong batas patungkol sa pag-aalis doon sa no permit, no exam policy na yon. Kaya ngayon, yung mga bata kahit nasa private school ay nakakapag-exam pa din. Nag-undertake lang yung mga magulang para maka-exam yung mga bata. So kailangan nating makita yung completeness ng panukalang ito, Bomboquier, kung ito pa ay sasakop sa mga pribadong paaralan na kung saan ay pinapatakbo ng mga pribadong individual, o di kaya naman ito ay tutukoy lang doon sa mga pribadong paaralan na may subsidiya o kaya asistensya galing sa gobyerno katulad ng mga voucher system natin at saka yung tinatawag na ESC. Pero titingnan natin sa panukala, Bomboquier, kung yan ay sasakop pati ng mga private school.